purihin. Ngalan niya ay dakilain, Panginoon ay purihin. Ngalan niya ay dakilain, Panginoon, ikaw ang malikha ng langit, dagat at lupa. Buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawid. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain, Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain, ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kaming dumadalangin kaisa ni San Blas na iyong martir, upang ang kapayapaan at pagkakasundo ay makamtan namin araw-araw, at sa iyong paglingap sumapit nawa kami sa walang maliw na buhay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog, sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa burol. Nag-alay na siya roon ng daang-daang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya ang Panginoon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David, na naging tapat sa inyo, matuwid at malinis ang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa Kanya, nang marapatin ninyong paluklukin sa Kanyang trono ang isa niyang anak. Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa't walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon,
Kaya't sinabi sa kanya, "Yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay, o kayamanan, o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sinumang hari sa tanang buhay mo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Paano ba iingatang maging wagas yaong buhay na binata sa kanyang kabataan? Ang tugon ay, sumunod siya sa banal mong kautusan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pabayaan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Pupurihin kita, Poon, ika'y aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa akin ibinigay, palagi kong uusalin, malakas kong isisigaw. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sila sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan
ang mga tao ay patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakitingnan naman po yung mga katabi. Pakitingnan, pakitanong, pagod na po ba kayo? Mukha po bang pagod? Mukhang pagod na masaya naman. Amen. Sa atin pong ebanghelyo, yung nangyari sa simula, yung mga alagad ng ating Panginoon, marami silang ginawa. Marami silang tinuruan. At sila ngayon ay parang nagre-report kay Jesus. At nakita ni Jesus na masaya sila sa kanilang paglilingkod. Anong unang pinagawa ni Jesus? Inimbitahan niya yung kanyang mga alagad. Hindi para magtrabaho ulit. Inimbitahan niya na magpahinga. Magpahinga muna tayo. Ipinapaalala sa atin ngayon ng ating poong Jesus Nazareno yung kahalagahan ng pagpapahinga sa ating mga buhay habang tayo ay naglalakbay at naglilingkod sa ating Panginoon. Sabi ng isang pari sa amin, meron daw pong dalawang klase ng pagod sa buhay. Yung isang klase ng pagod ay yung sayang. At yung isa namang klase ng pagod ay yung sulit. Sayang at sulit. Kapag sulit daw yung pagod, ang dasal sa dulo ng mga araw, Panginoon, salamat po, napagod ako dahil nagmahal ako. Panginoon, salamat sa isang araw na ito na napagod ako. Napagod ako dahil nagmahal ako. Paano naman kapag sayang, hindi na nagdadasal? Nagre-reklamo na lang. Ano ba yan? Ako na lang yung nagtatrabaho. Wala nang ibang kumikilos sa bahay na ito. Ako na lang palagi. Kapag sayang yung pagod, kapag hindi tayo nakakapagpahinga, nasasayang talaga yung ating pagpapagod at pagbibigay ng sarili para sa mga taong mahalaga sa atin. Kaya ang unang napakahalagang imbitasyon, matuto tayong magpahinga. Ano pong danger kapag hindi na tayo nakakapagpahinga? Ano pong nagiging danger sa ating buhay? May physical danger po. Kasi kung puro trabaho at trabaho na lang tayo, alam po natin na yung ating mga katawan ay may limitasyon din. Hindi niya kayang ibigay ang lahat-lahat araw-araw. Kailangan ng katawan ng pahinga para makarecover at para makapagbigay ulit para sa mga susunod na araw. Kung hindi tayo magpapahinga, masisira at maaapektuhan ang ating kalusugan. Ano pa po yung isang danger? Kapag patuloy tayong trabaho ng trabaho na hindi humihinto at hindi nagpapahinga. Ito naman po ay mas malalim na danger dahil ito ay nangyayari na sa kalooban. Kapag hindi po tayo nagpapahinga, kung patuloy lang tayo sa pagtatrabaho, yung isang danger po, minsan nakakalimutan na natin kung para saan natin ginagawa yung ating mga paglilingkod. Nakakalimutan natin kung para kanino ba tayo nagtatrabaho at naglilingkod. Nawawala tayo sa tamang pananaw at sa tamang focus sa buhay na ito. Kung hindi na tayo nagpapahinga, kung minsan malilimutan na rin natin, ginagawa ko pala ito para sa pamilya ko. Ginagawa ko pala ito para sa Diyos na tumatawag sa akin na maglingkod sa aking kapwa. Kung hindi tayo hihinto at kung hindi tayo magpapahinga, mas malalim na pagod
yung mangyayari sa ating mga buhay. Talagang masasayang yung ating pagkilos sa buhay na ito. Masasayang yung ating mga oras at talento kasi wala nang napupuntahan yung ating mga kapaguran. Kaya anong imbitasyon ng Panginoon? Magpahinga tayo. Ipahinga natin yung ating katawan para alagaan din naman. Kasi kung puro pagtatrabaho at hindi aalagaan yung katawan, magiging maikli lang yung panahon na maibibigay mo yung sarili mo. Kung hindi natin aalagaan yung ating sarili, marami pa sana tayong maibibigay, pero magiging kaunti na kasi hindi natin naalagaan yung sarili natin. Pwede tayong magkasakit, pwede tayong humina dahil hindi natin naalagaan yung ating mga sarili. At sa pagpapahinga, makikita pa rin natin, iniimbitahan tayo ng Panginoon, magpahinga hindi lamang para sa sarili, magpahinga kasama yung ating Panginoon para maalala natin kung para saan ba yung ating mga ginagawang paglilingkod sa buhay na ito. Maipaalala sa atin, para ito sa pamilya ko, ito yung tawag ng Panginoon, magkaroon tayo sa ating kalooban ng spiritual renewal. Dahil kung hindi tayo makakapagpahinga at hindi na natin makikita kung para saan natin ginagawa yung ating mga ginagawang paglilingkod, tunay tayong mapapagod at bibitaw na lang sa ating mga paglilingkod. Ako po, may karanasan din po ako ng pagod. Noong 2020 po, ay namatay yung tatay ko at alam natin na 2020 rin ay panahon ng pandemic. Para sa akin, sabi ko sa sarili ko, parang gusto kong maiwasan yung aking mga iniisip na mga daladala sa buhay. Sabi ko, gugustuhin kong magtrabaho na lang ng magtrabaho. At inassign po ako sa isang parokya, puno ng trabaho, palaging may ginagawa pa rin. Dumating yung punto na nung nandun ako sa parokyang iyon, ako po ay parang pagod na. Sa bawat araw na dumadaan, kahit natutulog, nagpapahinga ako, wala nang saya, wala nang gana, hindi natatapos yung aking pagod. Hindi na natatapos yung aking pagod. Kasi anong naging problema ko? Ginagamit ko yung pagtatrabaho para tumakas din sa gustong ipatingnan sa akin ng aking Panginoon. Gusto niyang tingnan ko kung para saan ko ginagawa yung mga bagay na ito. At gusto niya ring tingnan ko yung aking mga karanasan sa buhay na trahedyang aking nadaanan. Kaya anong naging desisyon ko nung nakita ko yung sarili ko na araw-araw nang napapagod at parang wala nang saysay, nasasayang na yung lahat ng aking ginagawa. Nagdesisyon po ako na magpahinga muna. Yung pari pong in charge sa akin, habang ako ay naghahanda, bago po ako ordinahang diakono, sabi ko sa kanya, Father, gusto ko pong magpahinga ng 1 taon. Hindi po muna ako magpapaordina. Tinanggap ng pari yung aking desisyon at yung aking paliwanag. 1 taon po ako ay nagpahinga. Yung panahon po na iyon, ginamit ko para mas lumapit pa sa Panginoon, para mas i-purify niya pa yung aking intention, at para tulungan niya ako na tingnan kung para saan ko ulit ginagawa yung mga bagay na ito. At ginamit ko yung panahon na iyon para tulungan din ako ng Panginoon na maghilom sa mga sugat na aking naranasan nung mga nakaraan na taon pa. At tunay po na binigyan ako ng panahon ng ating Panginoon ng pahinga. Matapos ang 1 taon, bumalik ako sa programa ng paghahanda bago ang ordinasyon. Marami pong trabaho, maraming ginagawa, pero natutunan ko na maya't maya bumalik sa Panginoon upang magpahinga. Kahit maraming ginagawa, maraming trabaho, naglalaan pa rin ako ng panahon para sa aking pagpapahinga kasama ang Panginoon. At ngayon po, dito sa Quiapo, tuloy-tuloy ang trabaho. Pero dahil tinuruan ako ng aking Panginoon,
na tumigil, huminto, magpahinga, alagaan yung aking katawan at yung aking kalooban. Ngayon po kahit na gaano karaming trabaho, nakakaya kong magbigay ng aking sarili para sa paglilingkod sa Panginoon. Nakakayanan ko na napapagtagumpayan yung bawat pagsubok na dumadating sa aking buhay. At tunay po na yung dasal ko sa bawat araw, sa bawat dulo ng araw sa aking Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Napagod ako dahil nagmahal ako. Tinuruan ako ng Panginoon na palaging ang intensyon, ang inspirasyon sa aking pagbibigay ng sarili ay ang pagmamahal sa Kanya at ang pagmamahal sa Kanyang bayan. At yung pagmamahal ng Panginoon na patuloy kong nararanasan habang ako ay naglilingkod bilang pari ng Panginoon. Pagmamahal na nakakapagbigay ng pahinga. Pagmamahal na nakakapagbigay ng lakas para magpatuloy sa aking misyon. At ito rin po yung imbitasyon ko sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Lalo na sa araw na ito, araw ng Sabado, araw na ang karamihan sa atin ay nagpapahinga din at walang trabaho. Tingnan natin kung ano yung nagiging epekto ng pagod natin. Tingnan natin yung mga pagod natin. Ito ba ay sulit o ito ay sayang? Tingnan natin kung nasasayang yung pagbibigay ng sarili natin. At kung nakikita nating sayang, baka nagkukulang tayo sa pagpapahinga kasama yung ating Panginoon. At kung nakikita nating sulit, ipagpatuloy po natin yung pagpapahinga kasama yung ating Panginoon upang tayo ay patuloy na makapagbigay ng ating sarili ng maligaya at mapayapa sa ating Panginoon. Makikita po sa ating mga muka, sa ating mga kilos, sa ating mga buhay, kung sulit at sayang yung ating mga pagod. Tutulungan po tayo ng Panginoon. Palagi tayong lumapit sa Kanya upang humingi ng pahinga at ng lakas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mulat sa pangangailangang, lumaya sa mga hamon ng buhay upang mapatatag at pampapanumbalik ang ating diwa at kalooban. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihin nilang buhay ang kanilang pagtatalaga sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway lumikas at mamahinga upang makatagpo ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga tumatalikod sa kanilang pananampalataya, naway muling maakay pabalik sa pamilya ng Diyos. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makakita ng kagalingan sa kanilang karamdaman sa pamamagitan ni Maria. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Makapangyarihang Ama, tinawag mo kami upang iyong makasama. Maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong anak, sa aming paglalakbay, patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Itong alak at tinapay
kautusan nang sa amin maging tunay na katawan dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin natin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalapin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Blas sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Blas ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay tumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsinuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami edya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig
bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. pag-ibig, hawain, ikaw
Sa lahat po ng mga may lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari ninyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Blas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, yung patuloy pong paanyaya sa atin ng ating Panginoon, tayo ay magpahinga sa piling niya, lalo na sa mga panahon na tayo ay napapagod na. Sa Kanya tayo huminga at humingi ng lakas upang patuloy tayong makapagbigay ng ating sarili para sa pagmamahal sa Kanyang bayan. Ito pong pagdiriwang natin ng misa, yung ating pananalagi at pagdalaw sa ating mahal na poong Jesus Nazareno, maging isang panahon din ng pahinga upang paglabas natin sa Kanyang tanghanan dito sa dambana, tayo ay maligayang makapagbigay muli ng ating sarili sa ating mga buhay at sa ating mga kapwa. At ngayon din pong araw na ito ay kapistahan po ni San Blas. Kaugalian na isagawa ang pagbabasbas sa mga lalamunan at ang panalangin para sa lunas at kagalingan. Ngayon po ay ating dadasalin ang panalangin ng pagbabasbas. Sa tulong ni San Blas, obispo at martir, iadyanawa kayo ng Diyos sa mga sakit sa lalamunan at sa iba pang mga karamdaman, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasin din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinuro ka namin, para aming buhay at kaligtasan.
kaligtasan, Cristo Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang pusong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,